So, kaduda-duda ang mga pangyayaring ito mga kababayan. Pangilan na ba ito si Jose Cabral sa namamatay? Dito sa amin may namatay din na engineer, district engineer po. Mga 2 months ago yata, sa Sorsogon po. Yun ang sabi na nagbaril sa sarili. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kaindik-hindik yung mga balita ngayon sa mga national dailies. Yung sabi, pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na ang sabi, nahulog sa bangin. Yan dating DPWH Jose Cabral patay matapos mahulog umano sa bangin sa Benguet. Ito si Cabral ay isa sa mga idinawit sa umano'y budget insertions at anomalya sa flood control projects at kalaunay nagbitiw bilang DPWH Undersecretary. So kilalang kilala natin siya kasi laman siya ng balita during the investigation mga kababayan sa flood control anomalies. Yan yung mga breaking news kanina. Along Canaan Road in Tuba, Benguet, sabi ng mga authorities, she was declared dead after being found by the river in Canaan Road. Dead after alleged fall. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, huling nakita malapit sa lugar si Cabral pasado alas 3 kahapon, December 18. Later on, natagpuan ang kanyang katawan sa gilid ng Bued River pasado alas 8 na ng gabi. Ang cellphones at gadgets ni Cabral iniutos ng ombudsman sa pulisya na i-secure. Kasi baka may mga kausap, baka may mga pagbabanta sa kanyang buhay, pwedeng nag-suicide siya o baka may foul play. Hindi natin alam mga kababayan. Kasi kahapon pa lang at kagabi nangyari yung insidente. Ngayon, sa kwento ng driver, pinipigilan daw niya kasi lumabas sa sasakyan itong si Jose Cabral. O ito yung interview kay Cardo Hernandez, driver mga kababayan ni Cabral. Saan? Saan? Lapitan mo. Dito po siya naupo. Diyan siya umupo? Diyan? Naupo daw dyan Tapos sa tabi ng kalsada, Ngayon, parang dumidikit bangin sa na baka sabi ko baka mahulog. Mautmalas. Kaya sabi ko wag ka dyan ma'am, baka mautmalas ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ro. So, iniwanan mo siya? Hindi po, masakay ko. Kasi Okay. pinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami, papunta rito. Ayun, pinaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. umupo muna pala una, tapos sinaway ng pulis, Pagbalik ko dito, bumalik pa rin. tumigil ako dito, sinilip ko po dyan eh, sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may ibang babae na Kaduda-duda tong kwento ng driver po, baka kasabwat. Sinilip ko uli. Pero wala po ako nakita sa bubang hindi ko po nakita. Ayun, bumalik na ulit ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Mga pasado alas 5 Kasi na. dapat yung cellphone nitong driver, Pagdating ko doon, wala pa daw po. i-preserve po. Kaduda-dudang kwento. Sino yung puri papunta rito? Bakit siya iniwan? Baka may kausap na iwan Nagtambay-tambay na para ako. itulak sa bangin. Doon ako nagpunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight para makita yung babae. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight niya na lang doon yung tao na sa babae.
Di ba, mga kababayan? Kaduda-duda yung kwento ng driver na si Carlo Hernandez. Kasi sa kanyang kwento, mga kababayan, una na palang una nang naupo-upo doon. Ang tanong, bakit naupo-upo doon? Pagkatapos, sinaway ng polis, bumalik sila sa hotel. Pagbalik sa hotel, bumalik uli doon sa bangin, mga kababayan. At naupo-upo doon, sinasaway niya daw, tapos iniwan niya. Ang tanong, bakit iniwan? Mga kababayan, so yun ang mga kaduda-duda, mga kababayan na kwento. So tama yung utos ng ombudsman, i-preserve, i-secure yung cellphone una nitong si Jose Catalina Cabral. Baka may mga kausap. Kung sino yung kausap sa telepono, importanteng ma-identify. Kung anong pinag-uusapan, baka may mga threat sa kanya kasi ang daming alam nito, mga kababayan. Siya yung nagbulgar kung paano gamitin yung mga insertions at kung sino yung mga nasa likod ng mga insertions na mga senador at congressmen at yung mga sangkot na opisyal, mga kababayan ng ating gobyerno. At itong driver, kailangang i-preserve din yung kanyang cellphone. Baka may mga kausap din na kung sinong tao para dalhin itong si Jose Cabral doon sa bangin, mga kababayan. Di natin alam kung doon sa area yun ng Cannon Road, kung may mabuti kung may CCTV camera para ma-check kung ano yung nangyari talaga. Kung itinulak siya, ay nagtulak sa kanya, o nagpakamatay, nahulog na lang doon. Kasi siyempre, ang dami niyang problema. Patong-patong na problema dahil dito po sa pagkasangkot niya sa multi-billion flood control anomalies na inexpose ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, pwede rin, halimbawa, sabwat yung driver kasi kaduda-duda po yung kanyang statement, ipinain doon. And somebody could be may nagtulak. Pwedeng ganon. Or siya mismo yung pakamatay dahil sa patong-patong na problema ang kanyang kinakaharap. So ito yung mga theories lang natin, mga kababayan. Kasi nga, sabi nga sa kasabihan, mga kababayan, as quoted by Captain Salazar ng Pirates of the Caribbean, dead men tell no tales. Ganon, mga kababayan. Di ba? So yung ating kahit hindi natin kilala, ang ating pakikidalamhati, our condolences to the family of Jose Cabral. Kasi itong si Jose Cabral, mga kababayan, as hawak niya yung lahat ng mga records sa DPWH tungkol sa systemic corruption, mga kababayan. Past and present. During the past administrations, kasi matagal na siya, mga kababayan, sa DPWH. Past and present administration. Alam niya, mga kababayan, kung magkano yung pera na kinikickback ng mga officials boss sa DPWH at ng mga legislador, mga kababayan. Senador, congressmen, pati siyempre yung mga kasabwat na mga contractors. Siya, mga kababayan, ang may direktang link sa lahat ng sangkot dito sa multi-billion anomalies sa DPWH. At kilala niya kung sino yung mga tao na pupunta sa kulungan or makukulong with a firm resolve, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipakulong papanagutin. Walang ligtas sa batas. Kahapon po, nagpaabot pa lang ng update yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan yung post ng ating Pangulo sa kanyang page. Walang makakaiwas sa batas. 11 hours ago, almost kasabay ng pangyayari doon sa Benguet kay Jose Cabral. Sabi niya, naglabas na ng warrant of arrest laban sa mga sangkot sa 96.5 million ghost flood control anomalies sa Davao Occidental, kabilang si Sara Diskaya at iba pang kawani ng DPWH. Mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito po mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya
na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin ito imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. At maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Yan po yung sabi ng ating Pangulo kahapon. Habang pinost ito ng ating Pangulo pala, manangyayari din doon sa Benguet kay dating DPWH Secretary Yusek Cabral. Ngayon, sinerve na kay Sara Diskaya po, pero nasa custody na siya ng NBI, yung kanyang warrant of arrest. So ito yung pag-serve mga kababayan, naging emotional si Sara Diskaya. Siyempre, panoorin natin. Happy, yes. Happy daw. Pero umiiyak siya. Try another way. Try another way lang. So yan yung pag-serve mga kababayan ng NBI kay Sara Diskaya ng kanyang warrant of arrest. O ito yung lugar kung saan sabi, diyan mga kababayan, nahulog, bangin siya Sa kwento ng driver ni Yusek Cabral na si Carlo Hernandez. Yan yung driver niya, si Carlo Hernandez. Itinuturo sa mga pulis kung saan naupo si Yusek Cabral. Diyan niya, naupo at sinasaway daw niya. So, kaduda-duda ang mga pangyayaring ito mga kababayan. Pangilan na ba ito si Yusek Cabral sa namamatay? Dito sa amin may namatay din na engineer, district engineer po. Mga 2 months ago yata, sa Sorsogon po. Yun ang sabi na nagbaril sa sarili. Ito yung report ng News 5, November 13, last month pala. DPWH confirms death of Sorsogon engineer. Kinumpirma ng DPWH ang pagkamatay ng Bids and Awards Committee Chairman ng DPWH Sorsogon 1st District Engineering Office na si Engineer Larry Reyes. Pero nilinaw ng DPWH na wala umanong kinalaman sa mga kinakaharap nilang issue ang pagkasawi ni Reyes. Yan yung official statement. Pero makaduda pa rin mga kababayan kasi di ba yung Sorsogon kasama doon sa iniimbestigahan yung mga projects na kinasangkutan ng kontraktor na naging donor ni Chis Escudero sa kampanya, na isa sa mga top 15 contractors din na nabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa flood control. So anyway, mga kababayan, antabayan natin na yung mga developments ng balitang yan. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. So napakarami mga kababayan na mga malalaking kaganapan ngayon other than yung nangyari pong pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Yusek Cabral na ang latest development ngayon pinag-utos na mga kababayan ng PNP na ito ring na person of interest ang driver ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral na si Carlo Hernandez. Sabi dito sa balita ng GMA, investigators looking into the death of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral will focus on the incident's potential links to the flood control corruption scandal. At yung kanyang driver, tinuturing na siya na person of interest. So ito yung sinasabi natin na other than yung ipinag-utos ng ICI at sa Ombudsman na i-preserve yung mga ebidensya, yung telepono, mobile phone, kung sino yung kausap, ka-text, before na nangyari, yung sabing pagkahulog sa bangin. Dapat pati yung telepono ng driver, i-secure na rin po. Kasi may mga lumilitaw na kwento
Nasabi si Cabral once tried to take her own life. Ito yung balita dito sa Billionaire News. As speculations swirled around her tragic death, napagalaman na allegedly si Cabral nagtangka na rin daw na magpakamatay after na siya masabit dito sa multi-billion pesong flood control scandal. Problema, mga kababayan, kung nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin, may interview sa kanya sa isang construction magazine na may phobia daw sa height itong si Cabral. Biggest phobia. Biggest phobia daw niya. Heights. Biggest phobia. Kung yan ang biggest phobia niya, takot siya sa sa mataas na lugar. Bakit siya napunta doon sa bangin, mga kababayan? Naupo siya doon at nang sawayin ng mga polis na wag doon. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa hotel. Pagbalik sa hotel, nagbalik doon sa lugar na yon. At nagpaiwan. Iniwan naman ng driver. Ayun na po. Ang balikan wala na. Ayun. Nahulog na mga kababayan at yun na nga po, namatay si Cabral. So diba, yung mga conflicting stories na ganon, kailangan talaga na maimbestigahan. Kaya yung driver po, person of interest na rin, sabi po ng PNP. Baka kung may nag-utos, itinulak, hindi natin alam. Kaya importante talagang maimbestigahan ng malalim. Kasi seryoso yung mga revelasyon po ni Cabral sa pag-imbestiga ng Congress. Pakinggan natin ito mga clips. Terms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know the date? Kayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yung DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Pagtatanong ni Congressman Yes, Your Chua. Honor. Do you remember stating that quote? Or Saka you do ni not Terry remember Ridon. stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote. And if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I That you confirm, confirm those amounts if na that- nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distrito ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po and we confirm those budget. yes, Your Honor. Alright, thank you. So dito natin maintindihan kung bakit biglang nag-activate yung propaganda po ng mga DDS, sabay-sabay na umatake po at ginamit itong pagkamatay ni Jose Cabral para baliktarin yung kwento. Insinuating na yung gobyerno, mga kababayan, ang malamang may motibo in case halimbawa pinatay ito. Pinatahimik para hindi daw matuko yung mastermind. Iiba po yung mga lumalabas sa kwento, mga kababayan. Kasi yung mga expose ni Cabral at ng kanyang mga kasama sa DPWH tumutukoy sa previous administration po. Ayan mga kababayan, ulitin natin. Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know the date? Pagtatanong ni Congressman Kayo po Chua ang ng nakalagay Maynila. dito na nag-confirm yung DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I That you confirm those amounts if na that- nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distrito ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po and we confirm those budget. yes, Your Honor. Alright, thank you. DPWH. Ito pa mga kababayan, sa pagtatanong kay Yusek Bernardo din, pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi dito.
Later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Jose Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Sabi ni Bernardo, nasa 5 milyon, 7 at higit 10 milyon ang pinakamalaking na i-deliver niya kay Cabral sa magkakaibang pagkakataon. Si Cabral niya ang may likha ng formula sa paglalaan ng mga allocable budget para sa mga proyektong laan sa mga kongresista, habang binabalangkas pa lang ang National Expenditure Program for Infrastructure Projects na tanging si Cabral lang umano ang nakakaalam. Ang formula pong yun, ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Jose Cabral. Ito po, kumbaga sa engineering, yung formula po meron pong constant, merong variable, merong equation, pero siya lang po ang nakakaalam. Meron pong distrito na mas malaki, meron pong mas maliit, meron pong maliit na distrito. Considering daw po yung population, meron pong performance ng district, merong geopolitical, marami po kinukonsider pero napaka-wide po yung universe ng kanyang ginawa. So when it turned out, nagbigay lang po siya ng allocable amount sa bawat congressman. It is Jose. At isa sa mga pinasangkutan po ni Jose Cabral, yung 36 billion daw na rock netting sa Benguet. Ayan po, the 36 billion rock netting project refers to a massive alleged corruption scandal involving approximately 36 billion worth of rock netting infrastructure projects across Benguet province in the Philippines. These projects, primarily implemented during the administration of former President Duterte, have been criticized as overpriced, substandard, and largely ineffective for their intended purpose of preventing landslides. Substandard, quality, and failures. Many installations failed during the typhoons and monsoons. Yung in-inspection ng ating Pangulong Bongbong. Causing road closures. A specific 114.8 million project in Tuba, Benguet, built by 3,000 rock engineering from April 2018 to 2019 was inspected by Marcos in August 2025 and found severely deficient. Yan yun in-expose mga kababayan ni dating Senador Trillanes. Yan, kaya sabi dito sa report ng Pilipinas Today, ex-DPWH Jose Cabral nagpaiwan malapit sa maanomalyang 114 million rock netting project, sabi po ng driver. Inabot ng ilang oras natagpuan bago natagpuan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Istamo Cabral na walang malay sa Buid River sa kabaan ng Cannon Road, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet kahapon po. At kagabi, na-retrieve yung kanyang bangkay. Ito po, patay na siya. Kaya sabi po ni ICI Executive Director Brian Hosaka, it is possible that those responsible may also be connected to the anomalous infrastructure projects. So, tinitingnan na mga kababayan yung possible ang angle ng foul play. Bakit tinulak? Kung bakit nagpaiwan doon, yun ang kwento ng driver, nagpaiwan, na after 1 hour, binalikan niya. Wala na si Cabral. Nahulog na sa bangin. So nahulog lang ba siya, aksidente? O sadya siyang nagpatiwakal? O itinulak? Para patahimikin mga kababayan kasi napakaraming alam siya tungkol sa mga anomalya mula pa ng mga previous administrations. Dekada na mga kababayan kasi po ang anomalya sa DPWH. 40 years na pala siya na nagtatrabaho sa DPWH. At ang daming na-discovering anomalya sa flood control and other infra projects sa previous administration kasi yung pinaimbestigahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos po the past 10 years. Kaya ito na yung anggulo, isa sa mga anggulo na tinitingnan ng ating PNP. Flood control mess among angles in Cabral death probe. Sabi dito sa story, Cabral was the middle person
the one who made things happen quietly. She was not a senator, not a congressman, and not a contractor. She worked inside DPWH in charge of planning. That role gave her early access to project lists and budgets before they became public. In plain terms, politicians could ask for projects, but people like Cabral helped decide which requests actually turned into funded projects. In the corruption scandal, her name kept coming up because witnesses said she helped move this request through the system. Former DPWH official Roberto Bernardo testified that Cabral asked him for project lists connected to large budget allocations. He claimed there was a standard 10% kickback arrangement, that money from projects was divided among insiders and political figures. Sa kanyang testimony, he named Senator Mark Villar as a supposed beneficiary through intermediaries. Villar has strongly denied this. Other powerful names were dragged into the same story. Senate hearings and testimonies mentioned Senators Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Chis Escudero, as well as former Congressman Saldico and contractor Sara and Curly Discaya. So, nasa nerve center mga kababayan kasi itong si dating Yusek Cabral. Kaya hindi malayo na baka talagang pinatahimik po. Kaya nandun ang anggulo ng possible foul play. Isa sa mga anggulong iniimbestigahan ngayon ng PNP. At person of interest na rin po yung driver. So anyway, subaybayan na lang po natin yung mga developments ng balitang yan. Kasi may isa pang malaking balita ngayon. Tungkol naman ito kay Digong sa ICC po. At ang paglabas ng balitang ito, yung mga DDS influencers, mga trolls nila sa social media, pinapalabas diversionary itong kwento na sinasabi si Duterte, si Digong fit to participate in ICC pretrial proceedings. Sabi kasi ng mga medical experts. So tuloy ang trial kasi fit si Digong. Ngayon, ang pinapalabas ng mga DDS spin doctors, diversionary ito sa issue ng pagkamatay ni Cabral. Malabo po ang ganyan na kwento. Kasi itong issue kay Digong sa ICC, wala mang kontrol dito sa balitang ito ang ating gobyerno. Kung anong developments doon sa ICC, sa issue ng kaso ni Digong, lalabas at lalabas yun at mapapabalita. Kaya malabo na ito ay diversionary tactics ng ating gobyerno. Sabi ng mga DDS trolls. Di ba? Anong kinalaman sa kwentong ito ng ating gobyerno? Pag lumabas yung result ng medical examination, ilalabas yan, siyempre, ng ICC or anyone na may access ng balita doon sa ICC. Yan po, diversionary tactic daw ito ng ating gobyerno. Former President Rodrigo Duterte is fit to participate in pre-trial proceedings of the ICC based on the findings of the independent panel of medical experts cited in recent court filings. Talaga naman pong fit si Digong. Ang nag-confirm mismo si Sara at saka si Elizabeth Zimmerman. Okay niya. Yung recent visit ni Sara doon sa Dahig, sabi ni Sara, okay niya si PRRD. Nangumusta pa niya, kumusta yung politika sa Pilipinas. Kaya fit na fit po. Tama yung findings. Yung sabi dito, although they had different interpretation of the findings, both the ICC prosecutor and Duterte's lawyer have confirmed that the panel found the former president competent for the purpose of the pre-trial proceedings. O, di ba? Walang problema po. Yan o, sabi dyan. In his 9-page observation released on Thursday kahapon, ICC Deputy Prosecutor Main Mandyahe niyang urged the ICC pre-trial chamber, to conclude that Duterte is capable of meaningfully exercising his procedural and fair trial rights, that he is fit to participate in the pre-trial proceedings,
including the confirmation hearing. Upon completion of their assessments, panel members individually reached the same overall conclusion that while frail and elderly, Mr. Duterte nevertheless possesses the necessary capacities to meaningfully exercise his procedural fair trial rights, wrote Nyang. Hindi umabra yung mga drama-drama nila siya. Hindi pwede po yung mga ganyang drama sa ICC. O, di ba po? Ang pinapalaki nilang kwento, yung pag-sanksyon ng Amerika sa ICC, yung mga bank accounts ng ICC judges, sinasabi nila, magsasara na daw yung ICC. Kaya mapipilitan na si Digong pauwiin na lang kasi sarado na yung ICC. Yan ang pinapakalat nilang kwento, mga kababayan. The medical experts, according to Nyang, found that Duterte was able to understand the charges and evidence, understand the conduct, purpose, and possible consequences of the pre-trial proceedings, and instruct his lawyer for the preparation and conduct of his defense. The deputy prosecutor posed for the resumption of the proceedings against the former president. Duterte's lawyer, Nicolas Kaufman, however, challenged the panel's joint report and claimed that it cannot be deemed as dispositive. Umihirit pa yung abogado ni Digong, si Kaufman. Bugbog sarado na yung defense ni Digong. Hindi umobra yung mga depensa ni Kaufman. Laging sablay. Laging reject, mga kababayan. He said, the means by which each member of the panel reached their conclusions were in conflict with those of the others. Such internal inconsistencies undermine the overall weight of the general joint conclusion on fitness. Before rendering a decision on the matter, the pre-trial chamber must seek further clarification. Sabi po niya sa kanyang observation. Malamang reject uli yung kanyang argumento. Napakababaw ng mga argumento ni Kaufman. Kaya yung ibang mga DDS po, gusto nang palitan si Kaufman bilang abogado ni Digong, paniwala pa rin si Sara. Di ba? Malamang paniwala si Sara kay Roque. Si Roque sana nagbo-volunteer, kaya lang wala mang maniwala kay Roque, kundi siya lang, saka si Marika. Sila nga nag-aaway-away, mga kababayan. He requested for an evidentiary hearing to allow parties to clarify the conclusion of the experts, the reasons for such conclusion, and the methodology adopted during the interviews. The ICC pre-trial chamber 1 has yet to decide on Duterte's request to adjourn the proceeding due to his supposed cognitive decline that renders him unfit to stand trial. The pre-trial judges formed the 3-member panel to independently assess Duterte's medical condition. Hindi na lang kasi hayaan yung trial. Sabi nga natin, kung naniniwala kayong wala mang kasalanan si Digong, ba't hindi ninyo na lang hayaan yung trial? Iba po? Kaya lang, sabi nga ng kasi ni Digong na si Noel Duterte, kaya natatakot daw yung defense na iharap sa trial si Digong kasi malamang umamin siya doon. Tulad ng kanyang pag-amin sa sa Senate hearing at saka sa Quadcom. Nilaglag pati si Bato. Si Bato niya, death squad din yan. Yan si Bato, nagtago na po. Wala pa nga yung physical copy ng warrant of arrest ng ICC. Hindi na po nagre-report sa Senado. Nagpakita kay Torion. Pa-picture doon sa sabi SM Davao yun. Pero hindi na po nagpapakita sa Senado. Anyway, ayan po mga kababayan yung mga developments ng balita. Tingnan ninyo ito mga reactions ito. Troll ito. Laging nagre-react ito sa akin. Cover up sa murder case ni Cabral.
Anong kinalaman ng ICC update mga kababayan, paglabas ng balitang yan, anong kinalaman ng ating gobyerno? Wala mang kontrol dyan sa mga balita sa ICC, ang Marcos administration. Yung mainstream media, pipick upin kahit anong balita. Tulad nitong balita, developing story sa issue ng kaso ni Digong sa ICC. Normal flow of news yan. Kaya malabo yung cover up. Kayo na lang ang naniniwala sa ganyang kwento. Sabi ni Mar Magpayo, delaying tactic by Kaufman. More delays, more money for him. Smart guy. Sabi ni Joyce De La Cruz, ayan, malinaw na fit to participate in pre-trial proceedings. Baka may mag-alibay na naman na pag malapit ng trial. Sabi ni Jerry Ilad, Kaufman could not just handle the truth that his client is fit and able to undergo trial. He's just delaying the proceedings. Sabi ni Bigonya, dapat madaliin yung trial. If guilty, bilanggo. If not, release. O, di ba? Sabi ni Froilan, yun, start na trial forthwith. Ayan po mga kababayan yung balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.